At bago naman po tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao. Hinggil yan sa kasalukuyang assistance ng DSWD sa mga apektado nating mga kababayan mula to sa pagputok ng Bulkang Mayon noong Sabado. Asek, sa kasalukuyan po, ano po ang mga naipamahagi na nating tulong sa ating mga kababayan sa Albay? Well, Joshua, unang-una, happy birthday sa iyo. Salamat po. And nais lamang po nating banggitin sa ating pong mga kababayan na patuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng tulong sa ating pong mga kababayan na naapektuhan ng unrest nito nga pong si Bulkang Mayon. Sa katunayan nga po, meron pong mahigit 52,000 na mga pamilya o may katumbas yan na 199,000 mahigit na mga katao ang apektado ng pag-aalboruto ni Mayon Volcano. At sa kasalukuyan, meron tayong 1,444 na mga pamilya or 5,459 individuals po iyan na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers. Meron namang pong 26 families or 85 individuals po iyan na pansamantala rin nanunuluyan sa mga tahanan ng kanila pong mga kaanak. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ang Department of Social Welfare Development ay tinitiyak na merong sapat na makakain at mga mainom na tubig at non-food items ang ating pong mga internally displaced persons, lalo na yung mga nasa evacuation centers. Sapagkat ang instruction nga po ng Pangulong Marcos Jr. tiyakin na walang pamilyang magugutom sa gitna ng kalamidad at sapat yung ating pong mga resources na ipinapahatid sa mga naapektuhan. At gaya nga po ng napag-usapan natin, kaninang umaga, nasa mahigit 71,000 na po na family food packs ang na-distribute ng DSWD as part of our augmentation support to the local government units. Mahigit 1,400 na ready-to-eat food boxes na rin ang ating pong naipamahagi and mahigit 7,600 na mga non-food items yung na-distribute na to the internally displaced persons. Yan ay simula nung tayo ay nag-umpisang magbigay ng tulong nung unang pumutok itong si Bulkang Mayon. And aside from the food and non-food items that we've distributed, Joshua, ang ating ding pong kagawaran ay namahagi rin ng ibang interventions kagaya ng cash for work, especially for farmers who were displaced o naapektuhan yung kanilang hanap buhay. And gayon din po yung emergency cash transfer para nga suportahan din yung mga ibang pangangailangan ng ating pong mga kababayan. And as of this morning, ang total cost of humanitarian assistance provided by the DSWD ay umabot na po ng mahigit 117 million pesos. At nagpapatuloy pa po tayo na nag-o-augment nga sa resources ng mga local government units. I'd like to take this opportunity to mention also that handa ang Department of Social Welfare Development na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa katunayan, mahigit 4.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. At yan ay maaari nating gamitin para tulungan ang mga kababayan natin na apektuhan. Hindi lamang po ng pagputok ng Mayon Volcano, but ng iba pang mga kalamidad na maaari nating kaharapin. Well, yes, tama ka dyan, Asek. Yan ang isa sa mga pinakamahalagang malaman nating mga kababayan, yung pagiging handa ng kagawaran. Now, kanina po na kapanayan po natin si alkalde ng Ginubatan at nabanggit po niya na, well, majority or perhaps wala po silang mga inilikas ng mga residente. Now, with this being said, are we still gonna reach out to them to give relief goods para po bigyan sila ng ayuda? Kahit nasa tahanan lang sila at wala sila sa mga evacuation Well, center. yes, that's correct, Joshua. Kapag may mga affected families din, no, kahit hindi sila lumikas, nagpapahatid pa rin po tayo ng tulong sa kanila. Hindi lamang po mula sa DSWD, but from other government agencies as well, because we operate as one cluster under the NDMC pillar, no? In fact, nung linggo nga po, nagpulong ang response cluster at tinignan natin yung mga iba pang mga pangangailangan kagaya ng sa tubig at yung mga face mask. And the other member agencies have committed to provide these things doon naman po sa mga kababayan natin dyan sa Bicol Region. Okay. Now, sa ngayon po, ano-ano po mga lugar ang tinututukan nyo ngayon para bigyan po ng tulong dahil nga po dito sa pinsalang idunulot ng ashfall mula sa Mayon? Well, of course, nandyan yung Kamalig, Daraga, Malilipot, Ligao City, Tabaco City.
Yan yung mga areas na nakapagpahatid na nga po tayo ng cash for work, especially for farmers na naapektuhan nga po yung kanilang hanap buhay. At dito rin po karamihan yung mga evacuation centers. But of course, tinitingnan din natin yung ibang lugar pa sapagkat alam naman natin na itong ashfall ay nakaapekto hindi lamang po sa mga lugar na ito, umabot rin ito sa ibang bayan. Kaya sabi ko nga, doon sa pagpupulong natin sa response cluster noong pong linggo, tinignan natin yung iba pang mga pangangailangan which we've identified. Yung nga pong steady supply of water and of course, yung pong face mask. Okay. Now, Asek, well, we understand na yung mga nanatili sa kanilang bahay, yung mga kasamang bata, at gayon din yung mga nasa evacuation center. Now, with this being said, are we also providing psychosocial support since hindi rin sila sanay, although sanay na yung mga matatanda na makaranas ng ashfall, syempre yung mga bata pagka umaalis, lumilikas. Yes, mahalaga yung intervention na yan, no? Yung psychosocial interventions, kabilang na dyan yung incident stress debriefing. Dahil alam naman natin na to the vulnerable sectors, very traumatic yung ganitong experience, ano, na mayat-muya ay nag-aalburuto yung bulkan and then nakakaapekto ito doon sa kanila pong mga normal na gawain. Kaya meron tayong mga camp managers na tumutulong sa pag-supervise ng ating pong mga vulnerable sectors. In fact, meron tayong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata at hindi masyadong iniisip yung pong sitwasyon sa kanilang lugar. Because this could also cause anxiety and stress to most of them. And gayon din po, tinitingnan din natin, because we were in Malilipot last week with Secretary Rex Gatchalian, na tinitingnan din natin yung sitwasyon ng ating mga internally displaced persons. Nakita nga natin dyan, dahil mainit ang panahon, sabi natin na dapat binabantayan ng ating pong mga camp managers, yung mga elderly, dapat nagkakaroon ng regular health surveillance, health monitoring because they're highly vulnerable to health-related illnesses at maaring magkaroon ng heat exhaustion sa matagal nilang pananatili sa mga evacuation centers, lalo na nga po at elevated ang heat temperatures. So yan yung ilan sa mga pinag-usapan natin with other member agencies para again, mabigyan ng magkaroon tayo ng mga cooling stations, magkaroon tayo ng sapat na mainom na tubig, and nababantayan nga yung ating mga vulnerable sectors. Okay. Lalo na ngayon na mainit nga ang panahon, pagkatapos nga doon nilang i-flashing yung mga abo, natutuyo agad at nagiging alikabok ulit. Now, ito naman po, wag naman po sana mangyari, pero ano po kayang contingency plan ng DSWD sakasakali man na lumala ang sitwasyon at tumaas sa alert level 4, na wag naman sana itong kalagayan ng bulkang ngayon? Well, the DSWD as lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons and also as lead in the food and non-food item provision, nakahanda po tayo na mag-augment sa resources ng mga local government units. Sa katunayan, sabi ko nga, mahigit 4.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Gayun din po, meron tayong mahigit 1.6 billion na standby funds na maaari nating gamitin para sa iba't ibang assistance na maaari nating ipahatid sa ating mga kababayan na kailangan pang ilikas aside from those na nasa mga evacuation centers na. And gayon din po, nakahanda rin ang ating mga quick response team members na tumulong ma-deploy sa mga iba't ibang mga bayan dyan po sa Bicol Region para ma-augment yung current workforce, lalo na from the provincial and local governments para mag-assist sa mga IDPs natin. Okay. At panghuli po, Asek, kamusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para maximize itong ating resources at maiwasan na walang duplication o kakulangan sa pamamahagi ng tulong? Well, yes. Actually, sabi ko nga dun sa pagpupulong namin nung Sunday, ang aming pong regional director sa Bicol Region ay in close coordination with the OCD of Region 5 and gayon din po sa PDRMO. At sila po ay tinitiyak na maayos yung koordinasyon para yung pong pangangailangan ay nai-report ng maayos din sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at nang sa gayon, targeted din yung ating pong mga interventions. At gaya nga ng nabanggit mo, Joshua, maiwasan yung duplication but na i-improve o na-strengthen yung pag-complement ng iba't ibang mga programa at serbisyo ng ating pong pamahalaan. Alright.
On that note, maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumlao, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.